Say, darating bukas yung magdi-deliver ng baboy. Ilang orderin natin? Say, ilan orderin natin baboy? Bukas na magdi-deliver yung... I don't know na, Mang Ruben. Ilan ba? Kayo mo magdidesisyon. Say! Ba't naman ganon? Anong ginagawa mo? Binabas na tong litsuna sa social media. Sabi ko naman kasi sa'yo, ipaubaya mo na sa akin tong litsunan. Ano ba naman yung video mo? Tapos buy one, take one? Eh, malulugi naman tong business. Tita, can we just... Kawawa naman si Kuya. Tita- Pinaghirapan niya tong ipatayo, tapos mapapabayaan lang? Let's just talk about this po some other day. Maybe calm down a bit po, please. Hindi! Kailan pa? Kung wala-wala na tong shop? Sa tingin mo ba, masaya sila daddy mo sa mga ginagawa mong pagbabago? Tita, please. I'm trying, okay? And I'm sorry it didn't work, pero just give me more time. Ayusin ko to. Ayusin ko po. Oh, saan ka pupunta? Kinakausap pa kita! Kasi Ben, ayan, kinukonsinti mo kasi ang bata niya, kaya ganyan eh. Ikaw kasi! Pwede ba kitang makausap? Kasi parang hindi epektibo yung mga ideya na ginagawa natin eh. At saka yung nangyari kanina. What if Tita Susan is right? Ilang beses niyo po akong tinanong sa mga plans for the shop. I never listened to you. I think she's right eh. Hindi ko naman talaga alam kung paano alagaan tong shop na to. I'm just making things worse. Dapat po ata si Tita Susan na yung mag-alaga ng shop. Sa'yo naman. Alam mo, bigla-bigla mo bibitawan tong litsunang ito. O, tingnan mo. Nung nalaman mo, iniwan sa'yo itong negosyong ito ng mami at daddy mo, ba't bumalik ka? Ba't hindi mo na iniwanan ng negosyong ito? Well, it's kind of selfish. Now that Mom and Dad are gone, I have to live on my own. Kung hindi ko i-manage yung litsunan, hindi ko masusustain yung lifestyle ko. I got used to this lifestyle. Hindi ko na ma-afford yung mga damit na gusto ko, lahat. Ngayon, nahihiya din ako kay Mom and Dad. Alam ko din kasi kung gaano nila pinaghirapan yung shop na to eh. Oo, di ba nanggaling na sa'yo yan? Grabe ang paghihirap ng mami at daddy mo dito. At litsunang ito ay iniwan sa'yo. You don't have to tell me that, Mang Ruben. I already know that. Mas inalagaan nga nila tong shop kesa sa akin eh. Paano mo naman nasabi yan? You said it yourself, Mang Ruben. They spent most of their time here sa lechonan. Tumaan nga po sa mind ko before na mas may pakialam pa sila sa mga baboy kesa sa akin eh. That's okay. I mean, minsan nalungkot lang ako na, what? After that, they're just gonna shower me with gifts para makabawi sa akin. Hindi totoo yan. Alam mo ba, kahit abalang-abala kami sa bintahan dito sa litsunan, pagpunta nila dito, ikaw ang bukang bibig nila. Ay, kukwento sa amin, ay, alam niyo, si Say, number 2 sa top ng klase nila. Alam niyo, si Say, pwede yan maging model. Kaya anong ginagawa nila? Nagtatrabaho para makaipon, para pampili ng mga damit mo. Dahil iyon ang ikakaligaya mo. Napaka-importante ng litsunang ito para sa mami at daddy mo. At ito'y iniwan nila sa'yo dahil ganun kaka-importante sa kanila. Ngayon, kung iniisip mo yung mga pagkakamali mo, say, ang mami at daddy mo at ako, nagkamali din. Natural lang yun. Nag-uumpisa ka pa lang.
Pero itong tandaan mo, ha? Nandito ako para tulungan ka. Ha?